133,000 pesos. 133,000 pesos ang pinastos namin sa loob lang ng isang araw. Isang araw. Kinuha ko yung pwesto for 120,000 pesos. Tapos regular expense namin, 13,000 pesos. At kung nakikita ninyo Pilipinas, hindi naman ganong komplikado yung maging milyonaryo. Nakakapagod lang, nakakasuya lang, mahirap lang sa katawan, pero hindi naman ganong kakomplikado. Natrabaho ka ng gusto, titigilan mo yung kapritsyo, tatabahan mo utak mo, tapos mag-iipon ka hanggang makarating sa 1,000,000 piso na ang mga paggastos mo, pinaka-importante, ang mga paggastos mo, puro sa mga pagkakakitaan lang muna. Sa umpisa. Sa umpisa lang naman yun. After 2 years, 3 years, 5 years, makakarating ka sa 1,000,000. It may take you some time. Nakadepende rin kung gaano ka kagaling dumiskarte. Pero ang pinaka-bottom line yan, pag nakarating ka na dun sa unang 1,000,000 mo, hindi na ganun kakomplikado gumawa ng isang pang 1,000,000 piso. May mga tao, hindi na balimutan mula nung pinanganak sila hanggang tumanda sila. Saktuhan lang from point A to point B, from paycheck to paycheck. Mula sa pagiging wala hanggang sa pagiging wala. At wala namang masama ron. Nagkakaroon lang naman ng problema kapag hindi mo gusto yung buhay mo, hindi mo ginagawa ng paraan, reklamo ka ng reklamo. So ngayon, pinapakita ko na lang sa inyo personal. Ako na mismo yung bumaba sa pagiging ordinaryo, sa pagiging wala, sa pagiging kawawa. Piso, galing nung nasa Tondo pa ako. Project Piso. Diba sa isang buwan nakaipon, kulang-kulang 30 pera. Diba sa ilang buwan, galing sa 50,000, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng 1,000,000 piso. And yesterday, we just spent the biggest amount of money that we have spent in Project 1M in just a single day. 133,000 pesos yung pinastos namin kahapon. Hindi para sa kapritsyo, kundi para sa dagdag na pagkakakitaan. Pilipinas, isa lang ang buhay. Galingan mo na, talinuhan mo na, lupitan mo na, tindihan mo na. Dapat malayo ang marating mo habang malakas ka pa. Kasi pinanonood ka ng mga anak. Pinanonood ka ng taong bayan. Pinanonood ka ng mga kapitbahay mo. Pinanonood ka ng pamilya mo. Pinanonood ka ng bansa. Minsan ka lang sulitin. Hindi totoo yung sinasabi nila na dapat ubusin mo na lang ang pera mo sa kakayolo, kaka-travel, kakabili ng mga iPhone at mga expensive gadgets at kung ano-ano pang mga walang kakwenta-kwentang mga bagay na lilipas din naman ng panahon, maluluma rin yan nang wala ka ni pisong ipon. Wala ka ni pisong ipon. Na kapag nagkasakit ka, di mo man lang kayang ilabas yung sarili mo sa hospital. Pag nakulong ka, di mo kayang ilabas yung sarili mo sa kulungan. Kapag tumanda ka, hindi mo man lang kayang pakainin ang sarili mo. Pilipinas, talinuhan. Tabahan mo ang utang. Galingan mo. Nanonood sa'yo ang mga anak. Pinaka-importante sa lahat. Sana pinapanood mo rin sa akin. Sige. Let's start question and answer. Tanong po ito galing kay John Patrick Esteaga Martinez. Totoo bang pag may pakinabang sila sa'yo, doon lang sila nagiging loyal at friendly sa'yo? Hindi.
may mga taong nananatili pa rin namang friendly at loyal kahit wala nang pakinabang. Pero kailangan nakapag-invest ka muna ng emotional investment galing sa mga tao bago sila maging loyal sa iyo at friendly sa iyo nang wala ka ng pakinabang. Hindi yung tangina mula umpisa, gusto mo loyal, friendly sa'yo, samantalang wala kang pakinabang. Ano ibig sabihin dun? Malamang kung wala kang pakinabang, linta ka. Nag-e-expect ka na ang mga tao maging friendly sa'yo, maging loyal sa'yo, kahit wala naman silang napapakinabang sa'yo. At ikaw lang mag-isa nakikinabang sa kanila. Lintaan labas mo. Mali ka ng expectation. Kung ine-expect mo na dapat loyal pa rin sila sa'yo at friendly pa rin sila sa'yo, kahit mula nung umpisa wala ka talagang pakinabang at basura ka. Mali ka ng expectation. Karamihan yan sa mga taong tamad, ang taas ng tingin nila sa sarili nila, dapat lahat na lang ng tao, lahat ng gagawin ng lahat ng tao para sa kanila. Pero di man lang nila naisip kung ano na ba nagawa nila para sa ibang tao. Yung mga ganyang klase ng mga tao, mga patugan, mga walang silbi sa mundo, matataas sa expectation niyang mga yan. Eh sa akin, simple lang ang konsepto. Dapat mutual na nakikinabang kayo sa isa't isa. Hindi isang panig lang ang nakikinabang sa habang panahon. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito ni Villas Glaiza. Sir, naniniwala ka ba pag may ginawa kang hindi maganda sa kapwa mo, babalik sa'yo? One way or the other. Kasi naniniwala ako sa konsepto ng kabilang buhay. Pero hindi ako naniniwala sa konsepto ng karma. Kasi kung totoo karma, sana matagal nang patay yung mga putang inang politikong pinagpapasasaan ng pera ng taong bayan. Hindi nga, naboboto nga paulit-ulit eh. Paulit-ulit. Hindi ako umaasa sa ganun. Practical akong tao, hindi ako umaasa sa delusion ng mga tao. Oo, sige, ang practical niyan, baka kasi merong kabila. Pero dito sa buhay na to, kailangan mong makita yung konsepto na may mga taong hindi nagbabayad ng utang, binablock na lang nila yung mga inutangan nila, tapos wala naman nangyayari sa kanila, nakakautang uli sila sa iba eh. Although sinisira nila yung sarili nila at yung pangalan nila in the process, pero dahil nagkaroon na ng social media, napakadaling mangutang sa kung kani-kanino. Diba? Tapos ang dali-dali block na lang yung mga inutangan. Naagrabyado mo na nga yung mga tao na yun. Tapos nakakaulit ka pa rin sa parehas na kagaguhan. Hindi ako naniniwala sa ganung konsepto. Dito sa buhay na to, short term. Baka yung long term, baka. Pero yung short term, obviously hindi nangyayari yun. So you make sure you're protecting yourself. Huwag kang tanga. Pag alam mo na, nangungutang sa'yo, kaibigan mo, galing sa napakalayong panahon na hindi mo na nga maalala kung kailan mo ba naging kaibigan niya, o kaklase mo nung elementary, tangin na, nagtatrabaho ka lang, 30 anyos ka na ngayon, kaklase mo nung elementary, nangungutang sa'yo. Alam mo lang hindi magbabayad yan. Paano mo na sigurado? Tangin na sa haba ng panahon na pinagsamahan ninyo, tapos matagal na panahon kayong hindi nagkasama, tapos unang interaction pa sa'yo, pangungutang. Mag-isip ka naman, puta. Mag-isip ka naman. Isipin mo yung konsepto na lahat naman ng tao, di ba? Lahat ng tao may kadugo. Puwera sa akin, meron ako, konti. Na hindi ko rin naman tinuturo ng kapamilya. Lahat ng tao may kadugo, lahat ng tao may kaibigan, lahat ng tao may kapitbahay, lahat ng tao may kakilala. Ba't hindi yung mga malalapit yung inuutangan at ikaw ngayon galing sa malayong putakin ang hindi mo na maalala kung saan kayo nagkakilala, bakit ikaw ngayon ang inuutangan? Diba? Mag-isip ka naman ng common sense naman, diba? Hindi yung taka na magpapautang ka, naawa-awa ka, tapos kailangan mo pala yung perang pinautang mo. O tapos ngayon, ikaw ngayon na naghahabol, pinlock ka ngayon sa Facebook, hindi mo ngayon makakagilap kung saan ngayon nahanapin yung putang inang yan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi, makakarma naman yan. Hindi totoo karma, tanga. Hindi totoo karma. Sa akin, simple ang konsepto. You make sure you're protecting yourself. Huwag kang tanga. Pag may nangungutang sa'yo, galing sa kung saan man, na hindi mo na maalala kung saan kayo nagkakilala, hindi na magbabayad yan. Kaya ikaw ang inuutangan kasi nagasgas niya na yung mga kaibigan niya, nagasgas niya na yung pamilya niya, nagasgas niya yung mga kapitbahay niya, pati mga kakilala niya, nagasgas niya na. Kaya ngayon, nangungutang siya sa random strangers, individuals from the internet na minsang panahong naka-add sa'yo yung tao na yan. Kaya sa'yo nangungutang yan kasi ang dali-dali mong i-block kapag ka nagpautang ka kasi hindi na nga magbabayad yan. Yun ang sagot ko. Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay David Dolente para, Brother, dapat ko bang i-pursue yung taong ayaw na sa akin kasi may mahaba kami pinagsamahan? Nakadepende, risk versus reward ratio. Kasi gagastos ka ng resource di ba? Minsan, oo, baka ikaw yung nagkasala, nagkamali sa kanya. Minsan, oo, baka siya yung nagkamali o nagkasala sa'yo. Minsan, parehas kayo sa isa't isa.
Pero nakadepende yan sa risk versus reward ratio. Anong pakinabang sa'yo at sa kanya, nakapunin mo pa yung tao na yun, o baka na magiging liability na lang yan na maghahabol ka, tapos hindi ka naman sigurado kung magiging okay pa ba o hindi. Risk versus reward ratio. You don't want to spend your time, pieces of your life, parts of your life, going after someone for friendship or for relationship na wala ka namang mapapala at masasayang lang ang oras mo. Yun ang nakadepende kung gaano kalaking pakinabang yung tao na yan sa'yo o gaano ka kalaking pakinabang sa kanya. Next question. Galing to kay Rosmel Bautista Lingon na nag-send ng 50 stars. Ako yung nagtanong kagabi about sa pag-scale up ng motor shop business ko. Will be 5 more branches opening soon here in Metro Manila this coming 2025. Tapos palabas ng Manila like Bulacan, Cavite, and Pampanga. Kagabi, nag-compute nag-anticipate ako, malaki talaga ang potential for more income kahit dito lang ako sa Manila. At mas madami akong mabibigyan ng trabaho. Thank you, Boss Chi. Shoutout po, Sir Mel and Speed Up Garage. Sabi sa'yo alam mo, hindi mo naman kailangan lumayo para kumita ng malaking pera. Diba? Hindi mo kailangan lumayo para kumita ng malaking pera. Ang kailangan mo, expertise and marketing and sales. Diba? Kasi kahit maniwala ka sa akin, tangina kahit tabi-tabi, merong alam mo dyan sa Donggalo, sa Paranaque, yung Donggalo kasi kilala yan dahil kay Francis, si Andrew E. Dyan sa Donggalo, sa Paranaque, meron dyang mga chain of di paresan tapsihan. Na halos tabi-tabi sila, yung isa lang ang may-ari. Oo! Halos parang every barangay meron. Ang pangalan, Martis. Sa mga taga Paranaque, alam nila yan, Martis. Halos every barangay meron silang ganun. May Martis. Kahit saan ka pumunta, may Martis. Kung tama yung pagkakaalala ko. Meron dyan. Merong chain of tapsihan dyan, na dun lang talaga, specific na lugar, Paranaque lang talaga. Hindi pa ako nakakita ng Martis sa ibang lugar. Meron pa yung kalimutan ko yung isa pa Meron pang, sa San Juan naman. San Juan. Ang San Juan naman, kilalang kay Aling Banang. Although kainan yun, kainan yun. Pero halos every barangay, merong Aling Banang. Merong Aling Banang sa Calentong. May Aling Banang sa sa malapit sa SM, SM sa Tamesa. Pero San Juan pa rin yung parte na yun. May Aling Banang sa Blumentritt. Ang daming Aling Banang. Kung nakikita nyo lang, hindi mo kailangan lumayo na tatawid ka pa ng dagat para lang kumita ng extra sa pagtatayo ng isa pang katulad din ng ginawa mong sistema. Kahit yung buong lugar, tatarin mo ng ganyan, okay lang yan as long as nasa busy road. Kung ano yung formula na gumana sa'yo nung una, damihan mo lang dun sa mismong location kung nasan ka, hindi ka pa mahihirapan na tumawid dagat pa. Hindi ka na mahirapan. Kasi the least that you need is inilagay mo sa malayo yung negosyo, hindi mo ngayon mabisita tuwing hindi kaka-problema, tapos video call ka lang. Diba? The least that you need is napakalayo ng negosyo na yun, geographically, na pwede mo naman sanang nilagay sa kabilang kanto na lang kasi wala rin namang motorcycle shop dun sa kabilang kanto. Hindi alam ng mga taga-kabilang kanto na yun kung saan sila pupunta kapag may problema yung mga motor nila. Sana doon mo na lang inilagay kasi tinawid dagat mo pa tapos pag nagka-problema, hindi mo ngayon mapuntaan. Yun. Pero good job, brother. Buti napaisip ka. Damihan mo na muna dun sa kung saan ka mang location kasi ang motorcycle shop naman, kailangan yan sa lahat ng panahon. Ang pinakamalupit pa dyan ng mga Pilipino, merong loyalty dun sa kung saan man silang motorcycle shop nagpapagawa. Pero sa madalas na pagkakataon, kahit sa ang motorcycle shop, kung pare-parehas lang din naman yung problema, the usual change oil lang, usual clutch cable, clutch lining, chain, hihigpitan lang, o magpapalit kasi naputulan, pare-parehas lang naman ang problema yun. Yung mga specific na problema. Ngayon, mas madali para sa iyo bilang magaling na mekaniko ka na ikaw na ngayon ang maging primary consultant ng lahat ng mga ng mga mekaniko mo. Ikaw ngayon ang consultant nila. Pag di nila alam kung ano gagawin kasi may specific na problema, tapos gusto nilang maayos yun, ayaw naman nilang i-turn away at pupunta pa sa iba pa yung customer. Parang amig mo na lahat, pagka may problema na hindi nila kaya resolvehin, ikaw dapat yung kinokontak nila. Consultant ang labas mo nun. Kahit ikaw din yung may-ari ng negosyo. Makes sense, Pilipinas? Makes sense.
Yun ang sagot ko rin sa isang piraso na yun. Sige, next question. Tanong ito ni David Dolante para, Brother, dapat ko bang i-pursue... Ay, sorry, natanong na pala. Francie Poral, kasi nasa taas lang pala. Ito sa pag-apply ng cadetship, ano yung mga tinututukan ng mga HR sa resume? Kasi hindi pasok sa academic excellence standard nila. Gusto ko sana bumawi sa resume para po matanggap. Ako, I strongly suggest ito gawin nyo. Kasi every industry has its own standards. Hindi naman yan parang one size fits all eh. So, hindi ko malalaman yan ng diretso unless ako mismo yung mag-apply. Pero ito gagawin ko kung ako yung nasa sitwasyon na katulad nung sa'yo. Mag-apply ako, tapos itatanong ko na mismo dun sa interviewer kung ano-ano yung mga standard nila, even better. Pagkatapos ng interview, ma'am, ano po kaya yung mga hinahanap nyo sa isang aplikante para matanggap sa trabaho? Para kung sakali man hindi nyo po ako tanggapin, baka makahanap po ako ng ibang trabaho sa tulong ninyo. Ang mga tao, lalo na yung mga taong in position, gustong nagbabahagi ng taba ng utak niyan. Yung mga taong in position, gustong-gusto nila transfer of wisdom, transfer of knowledge. Paboritong-paborito yan ng mga taong matataba na utak. Lalo na yung mga taong nasa mga posisyonan na, may mga posisyon na. Paboritong-paborito nila yan. Meron akong gusto ikwento eh. Sa kanan. Pero may aabangan kayo. Tungkol sa Project 1, pag natapos na yung buong proseso ng pagkuha ng 1 milyon, may aabangan kayo, medyo malaki-laki project. Hopefully, kung kayang, tatawid dagat, baka kaya. Kasi tabaan ng utak talaga to eh. Tabaan talaga ng utak. Pero anyways, going back, itatanong ko muna, walang ba ako yung nag-a-apply ng trabaho, tatanong ko, pagkatapos ng interview, tatanong ko ngayon kung ano ngayon yung gusto ng mga interviewer na marinig sa isang ini-interview nila para matanggap nila sa trabaho. Yun, kahit saang industriya, lapat yung ganyan sistema. Ma'am, salamat po, in-interview niyo po ako, na-appreciate ko po yung oras ninyo. Ano po kaya yung kailangan ng management para matanggap po yung mga katulad ko na nag-a-apply? Para kung sakali mang hindi ako matanggap dito, yung susunod na apply ako, matatanggap na ako sa anong buhay. Ganon. Gusto nila nagbabahagi ng mga tricks of the trade nila. Sige, next question. Iyak ako. Bakit? Si Rosmel Bautista Lingon, yung nagtanong sa'yo na may motorcycle shop, sabi niya, Gail, need mo ba ng phone? Nabanggit kasi kahapon ni Chai Chester. Ako na bahala, wag ka na muna bumili. Screenshot mo na magang pamasko ko na po sa inyo. Maraming salamat kay boss dahil sa tanong at sagot kahapon. Naliwanagan ako para akong sinuntok sa mukha eh. Ha ha ha, send 50 stars. Salamat brother, na-appreciate kita. Maraming salamat. Masalamat ka, Gail. Ikaw yung magpasalamat para sa iyo. Hindi mo sa akin yan. Thank you so much, Rosmel Bautista Lingon. Sobrang thank you po. Yun lang. Thank you so much po. Pagka tumutulong ka sa kapwa-tao, wala kang hinihingi kapalit, may mga pasukling mga maliliit na bagay. Although hindi maliit na bagay yun para sa'yo, pero hindi rin naman masyadong malaking bagay para sa akin na mabilhan ka ng cellphone. Pero tingnan mo, hindi ko na ngayon kailangan pumunta pa ng SM para bumili ng cellphone para sa'yo. May bibili ng cellphone para sa'yo. Hindi kasi ako makalis eh. Case hindi nyo alam, hindi ako makalis dito. Kasi ng routine ko lang, bahay, yung production area namin, bahay, benta. Makaalis man ako, may kinalaman pa rin dito. Wala yung talagang alis lang talaga ng personal bukod dun sa pupunta ako sa bahay ng kasintahan ko. Pero other than that, wala na. Akin na, hindi na kami nakakapag-date. Daramdam na sa akin yung kasintahan ko, hindi na kami nakakapag-date. Ayun, nung huli kaming nag-date, yung lugar, binili ko. Wala na, madulas. Hindi, yung oo. Itong pwesto. Ayun. Nag-date kami doon kasi noong nakaraan. Yung isang strip ng mga kainan dito sa dome sa akin. So, isa rin sa mga dahilan kung bakit ko gusto talagang pumunta doon. Kasi baka sakali na makilala ko yung may-ari ng pwesto na gusto ko talagang bilhin. Gusto ko. Yun. Nag-date kami doon. Nabili ko. Ayun. Anyways, maraming salamat brother. Na-appreciate kita. Salamat sa tulong. Maraming salamat din sa sa pangako mo ng cellphone kay Git. Na-appreciate ko talaga yun. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Firemaster Ryan. Brother Chi, importante bang sundin ang laws of power at 33 strategies of war para magamit ito sa buhay mo?
it doesn't necessarily follow na kailangang sundin. Pero makakatulong sa'yo. Brother! Good evening! Kamusta ka? Alam ko, nakita na ako. Hello po! Okay na ako, nakita si Chef. Ano ba kaya ito? Shoutout ka muna, brother. Shout out! Salamat, Chef. Salamat bumisita ka. Dito ka muna, tambay ka muna. Sige. Ano kayong tanong? Natuwa ako. Yung tungkol sa ano? 48 laws. 48 laws and 33 strategies of war. Hindi siya sa konseptong kailangan. Doon siya sa konsepto na malaking tulong sa'yo. Pwede mong sabihin kailangan, pero may mga tao naman nabubuhay, hindi naman alam yung mga laws of power na yun. Diba? Pero, doon siya sa konseptong makakatulong sa'yo ng malaki pag kabisado mo, pag alam mo. Kasi, tama, paano mo masasabi, Chester, na hindi kailangan? Kasi may mga ibang bagay doon, hindi naman talaga applicable sa lahat ng oras. Bawa, bigyan kita sa naman bawa. Yung merong isa sa 48 laws of power, na palagay ko, it would be better kung iti-twist ng konti. Kasi, there was a time in the past na effective yun. Dictatorship, effective yan. Pero, pag hindi dictatorship ang sistema, mas gumagana yung nasa isip ko, na nabasa ko sa ibang libro naman, hindi sa 48. Bawa, yung konsepto na have everyone do the job and take all the credit. Nasa 48 laws of power din yun eh. Gumagana yun pag dictatorship. Yung klase ng sistema. Sa business, pag ikaw yung may-ari at humaharap ka sa ibang mga tao na nasa labas ng opisina mo, baka gumana rin yun. Pero pag within your circle, I don't think it works as effective as give credit to whom credit is due. Mas effective yun para sa akin. Give credit to whom credit is due. Mas okay sa akin yun na ibigay ko yung credit sa mga taong nakapaligid sa akin na sila naman talaga yung trumabaho nun ng mano-mano, dugot pawis nila yun, kesa sila pa gagawin ko ng trabaho, tas ako lang mag-isa yung kakain ng credit at pasisikating ko ang sarili ko na ako! Purihin ka ng ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. So, tungkol dun sa tanong kung kailangan ba yan, hindi siya dun sa konseptong kailangan. Nandun siya sa konseptong makakatulong sa'yo, hindi maliit, malaking tulong sa'yo kung kabisado mo yung mga yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Di ko maintindihan yung pangalan. Speed Up Garage. Malupit yan si Sir Mel. Talaga mabait yan. As nag-comment ulit si Sir Mel, nag-send ng 50 stars ulit. See you soon. Dalawa ko dyan December 9 or 10 will be there. See you. Yes. Kita kids. Na-appreciate ko talaga yung mga tao. Alam mo, they're going out of their way para bumisito sa akin. Kaya nga nasabi ko din, importante yung tao. Gusto ko lang makatulong lang sa kapwa-tao. Alam niyo naman, wala naman akong kinikita sa social media. Yung stars, hindi naman considered nakita kasi sa laki ng ginastos ko sa social media ko. Sa laki ng ginastos ko sa social media ko, hindi mo makonsider nakita yan. Siguro pasokle, pwede, para dun sa pinuhunan ko. Pero, hindi mo naman makukonsider na kita yung pa 50-50, minsan 1 star, 10 star. Kukonsider mo ba kita yun? Ang kita yun sa ibang mga influencer. Yung kasi talagang, alam mo yun, may ads yung mga videos nila. Kada labas ng video, may ads na lumalabas. Sa akin, wala naman doon. Ang pinaka malaking reward sa akin ng social media ko na hindi kayang bayaran ng pera. Yung mga buhay na nagbabago. Hindi kayang bayaran ng pera. Ang ina, kahit gano'ng kakayaman, pag masamang tao ka talaga sa paningin ng Diyos. Kahit gano'n ka pa kayaman. Pero yung mga taong alam mo yun, hindi lang naman iniisip ninyo, may mga mabubuting tao dyan, sumasabay. Mabuting tao sila, sumasabay, nakakapera. Diba? Pero more than just pera alone. Hindi kasi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Hindi pera eh. Mga bata-bata, siguro sasabihin nila yan, pinaka-importanting bagay, pera. Bakit? Bata pa sila eh. Nakikita nila yung kapangyarihang nagagawa ng pera eh, di ba? Pero once you get to that part of your life that you already have too much money, there is such a thing as too much money. There is such a thing as too much money.
mga bagsakang naririnig nyo sa social media, sobrang yabang na. Kasi sobrang yaman daw nila. Tangina, oo, too much money na yun eh. Nasobrahan ka na, addict ka na sa kayabangan na nagagawa ng sobrang daming pera. Addict ka na. Nakakasama talaga. Lahat ng sobra nakakasama. Going back to that original kawikaang Tagalog, lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. There is such a thing as too much money. Kasi nakita nyo yan sa mahabang panahon, Pilipinas. May mga lumitaw sa internet. Yung iba nga, nabombahan ng gusto. Ngayon, wala na eh. Yung isa naman, nabombahan ng gusto, ang baho ng amoy sa kanya ng mga tao, ang tawag sa kanya, mayabang. Ngayon, pinipilit nilang hilutin para baka sakaling ma-rebrand, baka sakaling magawan pa ng paraan, kasi ang baho na talaga niya sa social media. Ngayon, ginagawa, nagdidikit siya sa kung sino-sinong mga legit. Pero wala na, sinira mo ang pangalan mo, yung baho na natingin sa inyo ng mga tao eh. Bakit? Kasi nasobrahan ka na sa pera, nasobrahan ka na sa pag-ibig sa salapi. Tama sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng samot-saring kasamaan. Ugat yan ang samot-saring kasamaan. Pero ngayon, unti-unti, nakakakita na ako ng glimmer of hope na may mga tao na may pera, mayaman. Pero bumababa na eh. Natututo ng humility, kababaan. May mga tao naman akong nakikita na walang pera. Natututo ng gumawa ng pera sa hindi mayabang na paraan. Yun mismo yung consolation ko sa lahat ng mga sakit ng buhay, sa lahat ng problema, sa lahat ng sakit ng kalooban na dulot sa akin ng social media. Wala naman akong kinikita rito, ulitin ko, wala akong kinikita. Siguro, consolation, gano'n. Kada lugar na pupuntahan ko, lagi may nagpapapicture. Pero ano naman ang pakinabang ko doon bukod sa ego ko? Yung ego ko, kumakain. Siyempre, di ba, papapicture, sikat. Di ba? Pero pag hindi ko, katulad sa akin, hindi naman ako interesado pakainin pa yung ego ko. Masyado nang maraming kinain yung ego ko. 34 years old na ako eh. Tanda na ako eh. Kalahati na ako ng buhay ko eh. Diba? Alam mo yung, I only have 30, 20, baka 10 more years to live. Kunti na lang yun. Ilalaan pa ba naman sa kayabangan pa yun? Mas importante na sa akin yun, yung kabilang buhay. Yung mga tao na natutulungan na magbago yung buhay. Yung tumitino, nawawala ng bisyo. Sige, French fries easy. Yung ano, alam mo yun, yung isang panahong addict, tumigil sa pag-addict. Merong mga nagme-message sa akin na gano'n. Gusto ngayon, naghahanap buhay na daw sila ng maayos. Dati sila snatcher. Meron pa kayo mga hired killers. Kumbaga, ang hanap buhay nila on regular days, meron silang regular na hanap buhay. Yung iba, construction worker, gano'n. Pero pag may patrabaho, tawag nila patrabaho, yun ang hanap buhay nila. Ang hanap buhay nila, maging gunmen. What if they? Ngayon, nakikita ko nagbabagong buhay na yung mga tao. Namin nila. Nakikita ko ngayon yung nagagawa ng influensya. For the longest time, I've always been fascinated by influencers. Kasi, ang majority ng mga influencers, ini-influensyahan lang yung mga tao na yung atensyon dalhin sa negosyo. Bakit? Kasi binayaran sila nung negosyo na yun para i-promote yung negosyo, yung atensyon na nakukuha nila, ipa-funnel nila papunta dun sa negosyo na nagbayad sa kanila. Yun yung nasa isip ko dati. Wala nung nagsimulang lumitaw yung ilang mga luma ng matatagal ng mga influencers. Tapos, something hit me. Yung konsepto na, okay, tagal na to. Matagal ko nang iniisip. Itong mga influencers na to, pina-funnel nila yung atensyon ng publiko papunta sa mga negosyo na yung mga negosyo na yun kumikita.
bakit hindi ako naman kaya i-funnel ko yung attention papunta sa katinuan para yung mga tao tumitig. Tumatalino. Mas nagkakapera, pero hindi mayabang. Kasi kaya yun eh. In case hindi nyo alam, oo, there is such a thing as pagkakaroon ng maraming pera nang hindi ka mayabang. O ngayon, yung yayabang-yabang, inihilot nila ngayon para kunyari humble daw talaga. Behind the scenes, humble talaga. Tao talaga. Pagkatapos mamaho ng pangalan, pinipilit pa nilang hilutin. Eh, yung mga uto-uto lang manipapaniwala nyo dyan. Pero yung mga kapwa influencers niya, kilala yan. Mga kapwa influencers niya, kilala yan. Meron yung isa sobrang yabang. Meron akong isang kilala na hindi pa magkaintindihan. Nasa boundary ito ng milyonaryo at bilyonaryo na. Mamaya kwento ko sir. Nasa boundary ito ng milyonaryo at bilyonaryo. Somewhere dun sa banda na yun. Kasi sobrang humble na tao eh. Meron siyang negosyo. Yung negosyo niya malaki. Pinupuntahan ng maraming mga sikat na tao. Etong isa na to, nayayabang-yabang sa social media, kinuwento sa akin, pumasok daw siya doon, tapos nakita na niya yung may-ari, hindi niya pinansin. Dire-diretso lang daw sa loob, tapos pakiramdam daw niya yung tao na yun, yung may-ari ng negosyo niya. Sobrang yabang. Sobrang arrogante. Tapos alam mo, specific na sabi niya, ang pakiramdam ko, pumasok siya sa bahay ko, tapos hindi man lang nagbigay ng respeto sa akin. Sabi ko, tangina. Kahit pala sa tunay na buhay, sobrang yapang na itong tao. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ang mabigat nun, yung impluwensya ng putang inang yun, kumakalat. Tapos dumadami ngayon ng mga batang mayayabang dahil sa kanya. At hindi lang naman siya, marami pang iba. Marami pang iba. May kwento ko. May kwento ko. Pero Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo sa konsepto ng kayabangan. Yung konsepto ng kayabangan, enough lang yan para paputukin ka sa social media. Oo, makakakuha ka talaga ng traction. Pero, pag mayabang ka sa totoong buhay, it goes back to your parents. It goes back to your roots. It goes back to your family. And worse, patpo sa kaluluwa mo yan. Wala pa rin talagang tatalo sa humility. Nothing beats humility. Purihin ka ng ibang mga labi, wag ng iyong sariling bibig. So ngayon, nag-e-enjoy ako dun sa konseptong nakaka-impluwensya ako sa mga kapwa-tao ko na kumita ng pera pero hindi mayabang. Sige, next question. Kanina, wait. Nawala kasi mga tanong nagpapapuna sa sobrang dami. Sela Azneta, babati naman brother birthday ko ngayon, Alex Atienza. May maliit din akong clothing line, Boss Amo Clothing. God bless po. Ay, babate. Yeah. Happy birthday. Anong pangalan? Alex Anieta. Alex Anieta. Sorry, Alex Atienza. Alex Atienza. Yes. Alex Atienza, happy birthday sir. We only get to differ. So few. Maikli lang yung mga taon natin dito sa buhay. Sulitin mo yung buhay. Galingan mo sa buhay, brother. May hanap buhay ka na matino, may hanap buhay ka na patas, kailangan ka ng lipunan. You make sure every single day, you treat it as if it's your last. Hindi lang sa birthday mo, kundi sa lahat ng araw ng buhay mo. Happy birthday, sir. Boss Amo Clothing. Okay, go. Next one. Tian Manasis. Boss, anong technique mo para matigil ang paninigarilyo? Ako personal, ang effective sa akin, pag gumana talaga. Kasi ilang araw na ako ngayon? Yes, 20. Ang 21. Ano 21?
Maya konti, 22 na. 22 ang ano. 22 days na ako hindi naninigarilyo. Ang gumana sa akin, simple. Tatlo lang. Pero sa akin, dalawa nga lang. Tatlo lang. Hindi ako bumibili. Hindi ako nangihingi. Pag may nagbibigay, tinatanggihan ko. Kasi kanina meron ng officially nagsubok na magbigay sa akin na yun. Meron eh. Kanina, diba? Yung isang tinatanggihan ko. Hindi ako humingi. Hindi ako bumibili. Pag may magbibigay, tinatanggihan ko. Yun lang. Yung tatlo lang na yun. Okay na yun. Secured ka na dun. Huwag kang bumili. Huwag ka nang humingi. Pag may nagbigay, tanggihan mo. Ano ba paraan para matanggal yung pag-yosi? Sasabihin ko kasi, nakakasama sa kalusugan yan, mamamatay ka ng maaga. Hindi naman tinitignan ng mga tao yun kasi pag sup-sup ng yosi, hindi ka naman namatay. Hindi ka rin naman nagkasakit. Matagal na proseso yung pagkakasakit. Ang tagal na proseso ng pagkakasakit. So hindi, alam mo yun, hindi siya immediate. Hindi siya sobrang gandang paraan para matanggal yung pag-yosi na ipaalala mo. Kasi kung sana sobrang gandang paraan sana niyan, sana sapat na yung mga nakikita nyo doon sa pakete pa lang na may cancer yung bunganga niya, gano'n, pusalsal yung bibig, gano'n, o may yung itsura picture nung lungs na kulay itim na, gano'n. Sana sapat na yun. Yung mga cyst na tumutubo, nakakadiling talaga yung mga itsura pag hindi ka may picture. Pero hindi naman, wala naman pumapansin sa mga picture na yun eh, yung totoo. Wala talaga pumapansin sa mga picture na yun. Ito effective na paraan para tigilan mo pag-yosi. Huwag kang bumili, huwag kang humingi, pag may nagbigay, tanggihan mo, tapos saan nga manggagaling yung susupin mong yosi? Alam mo, natutulog ka, pasupsup sa'yo ng kasama mo, ito, mag-yosi ka muna, pagtulog ka. Naku, kawawa ka naman, takina, mukha kang nayoyosi na, habang natutulog. Pansin ako, ginano. Hindi yosi. Pagkain, nagluto ako ng pagkain. Ginising ko siya, huy, gising. Bakit? Ano yun? Mukha kang nagugutom, gaya mo na tao. Umangon naman sir. Umangon naman siya, inis na inis. Habang kinakain niya yung pagkain. Natutulog ako. Kumakain siya. Alam mo yung hindi niya pala nalasaan yung pagkain. Sobrang antok siya habang kumakain. Tawa naman ako ng tawa ron. Sige, go next question. Ito yung mga picture. Sila yan. Tanong po ito ni Jerwin Torrente. Good evening, brother. Anong opinion mo sa strategy na suntok lang ng suntok? Sa mga opportunity na kahit walang nangyayari, dapat hindi tumigil. Kailan ba masasabi na dapat tumigil? Lalo na kung walang nakikitang resulta. You have to put risk versus reward ratio. Diba? Kasi ang hindi mo gugustuhin, isang hindi mo talaga gugustuhin. Yung sobrang daming opportunity, hindi ka makapili, ngayon wala ka ngayon kahit na ano doon na umuusad. Meron na akong isang kilalang tao, kaibigan ko to, napakabait na tao nito, sobra. Napakabait na tao. He also understands the feelings of other people, tapos marunong siyang humingi ng dispensa kapag nagkakamali siya, pero napakalaking tao nito, nakakatakot yung itsura niya. Kilala mo na? Kilala ka na. Napakabait na tao, sobra. As in, tangina, pagdating sa emotional intelligence, putang ina, hands down, genius talaga yung tao na yun. Magaling siyang kumuha ng loob ng mga kapwa-tao. Alam niya rin na hindi niya dapat abusuhin ang kapwa-tao niya sa kahit na anong paraan. Pag nagkamali siya ng kilos niya sa pagtulong sa kapwa-tao, minsan kasi may mga ganun eh. Yung, alam mo yun, nagkamali ka ng kilos mo na gusto mo lang naman tumulong, pero imbis na nakatulong, nakasama pa. Pag nagkamali siya ng kilos, ang intensyon niya makatulong sa kapwa. Pag nagkamali siya ng kilos, sama yung gusto niyang mangyari, na hindi naman talaga yun yung intensyon niya, marunong siyang lumapit, siya mismo yung lalapit, he will willingly approach you to say sorry. Napakabait na tao nito. Napakabait na tao, sobra. Pero isa rin siya sa mga magagandang halimbawa ng mga tao na dahil sa sobrang tindi ng tangina emotional intelligence ng tao na yun, nakakalapit siya sa mga bilyonaryo. Paboritong tao rin siya ng mga bilyonaryo. Paboritong tao siya ng mga milyonaryo. As in, if you need connections, you go to him kasi lahat ng tao paborito siya. Hindi na importante kung anong estado ng buhay. Kaya mahirap yung tao na yan o mayaman yung tao na yan. Basta lahat ng mga taong nakakasalamuha niya, talagang tangina hands down, paborito talaga siya. Mas magaling pa siyang makisama kaysa sa akin. Yun nga lang, ang problema, sa sobrang dami ng mga mayayamang mga bilyonaryong mga tao kakilala itong tao na to, sobrang dami rin ng opportunity na lahat na lang ng tao gusto siyang kunin. Lahat gusto siyang kunin. Ang pinakamabigat, hindi siya makapili. Inoohan niya lahat. Lahat ng opportunity na dumating sa kanya, umuo siya. Ngayon, yun din ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-focus sa kahit na ano. Na lahat yun, sabay-sabay, magaling talaga siya. Hands down, lahat yun, sabay-sabay, magaling talaga siya. Kaya hindi nagkakaroon ng resulta kasi hindi siya magkaroon ng oras.
Sa lahat. All at the same time. Lahat yun magaling siya. Ngayon, pagbentahin mo siya ng insurance, mamaya takin na lalabas siya, pagbalik sa'yo, may benta ng insurance siya. Ngayon, pagbentahin mo ng bahay, lalabas yan, mga 2 to 3 days, may benta na yan. Ganon siya kalupit. Ganon siya katindi. And he goes to his friends, which is out of the usual para sa isang malupit na salesman. Kasi ang isang malupit na salesman, you go to the strangers para magbenta. Hindi ka pupunta sa mga kaibigan mo, hindi bibili sa'yo mga kaibigan mo. Hindi bibili sa'yo mga kaibigan mo. Pero itong tao na to, sobrang lupit na itong putang inan to, mas magaling pa siya sa mga pinakamagagaling na salesman na kakilala ko. Straight, mas magaling pa siyang salesman kesa sa akin. Kasi ako nga puta, may mga pagkakataon, hirap pa ako makaklose sa mga kaibigan eh. Noong mga panahon hindi ako kilala sa social media. Noong mga panahon hindi pa ako kilala sa social media, hirap ako makaklose sa mga kaibigan. Makaklose ng business sa mga kaibigan. Alisin mo kasi yung tubo. Diyan kayo. Hindi ako magkasya. Hindi kaya na kanya to. Sana, pwedeng umusog, di ba? Nasisira na ang live natin sa pangangatwiran. Sa picture. Ayun nga lang, isa sa mga problema ko rito kay Gail. Pag mali siya, imbis mag-sorry, imbis gawa ng paraan, pangangatwiranan niya pa. Nakakainis, di ba? Okay, going back, doon sa kinikwento ko. Dali, pa-picture lang. Ayun, going back sa pinag-usapan natin. Ito kaibigan ko na to, isa sa mga struggles niya, yung oras. Sobrang daming opportunities na available sa kanya. So sobrang dami ng opportunities, lahat, literal, takin hindi siya umindi, lahat inoohan niya. Tapos yun na rin yung dahilan kung ba't hindi talaga siya maging, alam mo yun, hindi siya maging resultado sa lahat. Lahat din all at the same time. Kahit sobrang galing niya, hindi siya maging resultado sa lahat. Ang dahilan kasi lahat na lang inoohan niya. You choose your opportunities wisely. Kasi sobrang dami namang opportunity. Pag matinong tao ka, sobrang daming opportunity. Nakita niyo yung kanina, di ba? Nangutang ako ng pera sa mga tao. As in total strangers yung mga inuutangan ko. 5 lang yung kailangan ko. Takin na, wala pang 15 minutos. Yung inbox ko, putang ina, ang dami. Punong-puno, lahat yung gustong ipahiram sa akin 20,000 nila. Ang dami. Pag matinong tao ka, opportunities will come to you. Opportunities will come to you. Ngayon, piliin mo kung ano yung may pinakamalaking pakinabang sa'yo na alam mong magiging pinakamagaling ka rin dun. Huwag kang bibili na, sobrang laking pakinabang nga sa'yo, hindi ka naman magiging magaling dun, masisira ka lang. Diba? Ganun ang konsepto. Mamimili ka ng mga opportunities na lalapat lang sa'yo. Hindi ka kakain sa lahat na lang ng pinggan na maghain sa'yo ng pagkain. Ganun ang konsepto. Pipili ka lang ng mga lalapat lang sa'yo na alam mo magiging magaling ka, na alam mo magiging malaki rin ang pakinabang sa'yo kapag ginawa mo yung opportunity na yun. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito ni Jessie Obongen Jr. Good evening po, brother and sister. Kung ang isa sa mga kapangyarihan ng babae ay ang lambing, ano naman ang sa lalaki? Respeto na nakukuha ng mga matitigas na lalaki. Respeto. If you have enough respect coming from people, people will give you anything that you want. As much as kung paano ang mga babaeng sexy, malaki suso, masikip ang pepe, binibigay ng mga lalaki. Taklas, naalala ko yung kwento ni Herodes eh. Merong sumayaw kay Herodes, yung anak ni Potiphar. Yung anak ni Potiphar, magandang babae, magaling siguro sumayaw. Ang sabi, bibigay kahit kalahati ng kaharian. Ang hiningi, punta sa nanay niya, hingi mo yung ulo ni Juan Bautista. Maging sinap ni ulo ni Juan Bautista, ilagay sa pinggan, trigay mo. Seryoso yun. Nakasulat talaga yun sa Biblia. Seryoso yun, sinap nila yung ulo ni Juan Bautista. Si Juan Bautista yung nagbinyag kay Jesus, tama? Okay. Yung masakit magsalita si Juan Bautista eh. Tinamaan ngayon yung si Potiphar. Nung pinasayaw ngayon yung anak ni Potiphar doon Herodes. Sabi, sige, kahit kalahati ng kaharian, kahit anong gusto mo bibigay ko sa'yo, kahit kalahati pa ng kaharian bibigay ko sa'yo. Hindi niya alam kung ano hingin niya, pati sa nanay niya. Tay, ano pa hingin natin? Hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. Sinap yung ulo, binigay ngayon sa kanya, nakaplato. Isipin mo yung konsepto na gano'n, diba? Na ang mga babae, malaki suso mo, maliit ang bewang mo, malaki puwet mo, makipot ang pepe mo, kahit ano bibigay sa'yo ng lalaki. Kahit ano bibigay sa'yo ng lalaki.
Matikuhan ka? Oo, naku, maniwala ka. Napakaraming mga mayayaman akong kaibigan na puta willing to pay kahit magkano para sa isang sobrang sarap na sex. May dami ko tropang ganyan, sobra. Yung iba nga, may asawa pa eh. Ngayon, yung mga lalaki naman, ano kapangyarihan ng lalaki? Isa sa mga kapangyarihan ng babae yan. Ang kapangyarihan naman ng lalaki, if you have enough respect, pag may sapat na respeto ka, kahit ano ibibigay sa'yo ng kahit sino, hindi na rin importante kung babae yan o lalaki. Hindi na importante kung babae o lalaki. Sige lang, sige lang. Hiya po. Dito. Okay. Okay, thank you po. Salamat, brother. Salamat po. Okay, sige. Going back to sa pinag-uusapan natin. Pag meron kang sapat na respeto ng kapwa-tao mo, pag matino ang pangalan mo, isang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung hindi ninyo napapansin, Pilipinas, ang ipinapasa na apelido yung sa lalaki. And when you are a great man, yung pangalan mo lang makabit sa kahit saan, andyan ang atensyon ng mga tao. When you are a great man, pangalan lang, apelido mo, Marcos. Tama? Apelido mo, Robredo. Apelido mo, Duterte. Automatic. Alam kagad ng mga tao kung gaano kabatikan yung pamilya mo. Powerful ang pamilya mo. Chichester. Putang inindete. Sa chirping na. Lalo ko lang. Biro lang. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung yung pangalan mo ay nakakabit na matinding respeto doon, lahat ng gusto mo makukuha mo. Lahat ng gusto mo makukuha. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ni Angela Vargas Asoy. Anong masasabi mo sa mga tao kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila pero galit na galit sila sa'yo? Lagi namang may ganun. Kailan ba naman nawalan? Pero, alam mo sa akin, kung, tama, parang katulad sa akin, diba? May ginawa ba akong masama ron sa ibang mga taong nagbabanta sa akin na papatayin daw nila ako? Tangina, mga taong hindi nga kilala yan eh. Hindi ko pa sila nakikita mula nung pinanganak ako. I don't know them from Adam. Mga taong hindi ko kilala yan, pero pinagbabantaan akong gagawan ako ng masama. Kaya puputulin daw titi ko, papakain daw sa akin. Oo, merong ganun. May ganun. Hindi ko alam kung anong kabaklaan yun para putulin mo pa yung titi ko. Kasi ako personal, tangina, hindi nga ako hahawak ng titi ng ibang lalaki. Ikaw gusto mo, pahawakan mo pa, bubutulin mo pa. Tapos pagkatapos mo ipasubo sa akin, ano gagawin mo? Susubo mo yung titi ko. Tanginang kabaklaan. Bahala ka sa buhay mo. Sa akin, simple lang naman ang konsepto, di ba? May gusto kong gawin sa akin masama. Bahala ka. Trip mo yan eh. Trip mo yan. Pero sa akin, hindi ko naman masyadong pinagpapapansin. Binibigyan ko sila ng konting oras. Pero hindi ibig sabihin ng pinansin. Kasi yung pinansin, naglagay ka ng emotion doon sa tao na yun. Pero sa akin, binibigyan ko sila ng konting oras. Oras lang binibigay ko sa kanila. Bakit? Kasi baka magbagong buhay. Yung mga ganyan tao yan, yung mga miserableng klase ng tao eh. Isipin mo that you're too angry on someone who doesn't fucking know you, who has not done anything to you. Paano pa kaya sila sa personal na buhay? Tangin mga miserable yung mga tao na yan. Miserable yan. Baka worse yun yung mga taong tangina, wala kang kisame yung bubong sila. Walang palitado yung pader nila. Nakakaawa naman, di ba? Yan, yung nga yung mga taong gusto kong tulungan, yung mga nasa ilalim, yung mga walang kapera-pera mga tao eh. Kaya tingnan nyo, hindi nyo napapansin, hindi ako nangihingi ng pera. Hindi ako nangihingi ng pera. Hindi naman kasi ang target ko dito, kumita ng pera. Ang target ko dito, yung mga nasa ilalim, mga kawawang tao, maiangat ko sila, para hindi na sila kawawa. Sabi nga nung bata, tinan mo, kawawa ako. Bakit ka kawawa? Wala akong pera. Tawa ko ng tawa sa wala akong pera. Isipin mo yung konsepto na yung mga tao na yan, wala kang ginagawa masama sa kanila, may oras sila ngayon para mainis sa'yo. Yan yung mga tao, wala silang oras ayusin para yung mga sarili nilang buhay. Ang oras nila nakalaan para sa'yo. O di dapat maging masaya ka, sa'yo nakalaan yung buhay nila.
You have not looked at it in that perspective. Akala mo kapag nasa yung attention ng tao at pagalit, akala mo kailangan mo ring magalit sa kanila pabalik. It doesn't work that way. You have to consider na yung attention nga nila, ibinigay nila sa iyo eh. Tapos nag-emotional investment pa sila. May emotional investment sila sa iyo. Taka na, you have to consider, nag-invest sa iyo yung mga tao na yan. Ngayon, ang trabaho mo naman ngayon, yung investment nila, pagyubungin mo. Dapat dumami yung galit sa iyo. Hindi ganun. Hindi ganun. Pero ibig sabihin, yung investment na ibinigay nila sa iyo, pakinabangan mo, nag-invest na rin lang naman sila sa iyo. Diba? Pakinabangan mo. Ang daming paraan para pakinabangan yan. Pero kung hindi mo pakikinabangan yung investment nila sa'yo, di wag mo na lang pansinin. Diba? You do you. Distraction lang yan. Istorbo lang yan. Panggulo lang yan. Panggulo. Ba't naman kasi nagpo-focus ka pa sa opinion ng ibang tao? Diba? Chismosa ka rin eh, diba? Gusto mo rin nakakarating sa'yo. Oo, si ganito, may sinabing hindi maganda tungkol sa'yo. Alam ba, Mars? Etong chika. Sabi ni ganito, kapitbahay. Tungkol to sa'yo. O ano sabi? Ikaw naman yan. Alam mo, tama sabi ni Solomon eh. Ingatan mo ang iyong pakinig. Baka iyong marinig na isinusumpa ka ng iyong kapatid. Tama? Yun yung kapatid mo, baka marinig mong sinusumpa ka ng kapatid mo. Ano ibig sabihin? Kahit kapatid mo pa yung nagsasalita, pag tungkol lang din naman sa pagsumpanunumpa tungkol sa'yo, huwag mo nang pansinin. Ng mga tao naman, kapitbahay lang na hindi rin naman nagmamatter. Sa loob ng putang ng squatters area, punong-puno rin ng mga tao na mga hindi rin naman nagmamatter yung mga opinion ng mga yun sa buhay mo dahil hindi naman sila yung nagbabayad ng bills mo. Puta, ikaw naman yun. Hindi. Kailangan ka bumawi. Magsasalita rin ako hindi maganda tungkol sa kanya. Okay, ano nangyari? Sabunutan kayong dalawa. Sabi mo ganito, sabi mo ganyan. Alam mo naman, daming chismoso sa squatters area. Diba? Puta, favorite pastime nga nila yan. Tuwing alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon eh. Pundahan sila sa kitindahan. Pundahan. Sa akin, simple lang naman yung konsepto eh, di ba? Kung hindi mo rin lang naman pakikinabangan yung atensyon ng ibang mga tao, wag mo na lang pangsinin. Kain ka na lang pangsip. Merienda ka, gano'n. Baka makimasmasang ka pa. Sige, next question. Tanong ni Francie Poral, Sir Chi, tama po, ano masasabi mo na ang lahat ng babae ay tama daw? Tama. Tama. Alam mo, meron niya akong theory sa isip ko, mas maigo pa ang mga babae kaysa sa mga lalaki. May theory ako sa isip ko, mas maigo pa ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kasi ang tanggap ng lipunan, mga lalaki maigo. Pero may theory ako sa isip ko, hindi, mas maigo mga babae. Takin, hindi nga nila matanggap na mali sila eh. Mga lalaki, paano nagsusorry pa eh. Mga babae, putang na good luck sa'yo. Takin na parang kang tinamaan ng meteorite nun pag napag-sorry mo yan. Meteorite, ibenta mo sa Rolex. Alam mo ba na yung dial ng Rolex? Meteorite yun eh. Meteorite, yung dial ng Rolex. Mismo yung gano'n. Dial. Meteorite yun. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit napakatagal nilang gumawa ng production nila. Bakit napakatagal nilang yung haba ng waiting list? Kasi syempre, nag-aantay pa sila ng meteorite na babagsak para ibenta ngayon sa kung saan mang auction. Makiki-auction ngayon sila. In case hindi nyo alam. Tama. Oh. Kaya tangina, pag napag-sorry mo babae, putang ina, record mo yan. Tangina, ikaw ang kauna-unahang lalaking nakapagpa-sorry ng babae. Mas maigo pa mga babae kaya sa mga lalaki. Tangina. Nasa World of Guinness ka na, sir, no? Isipin mo yung konsepto. Isipin mo yung konsepto. Pag lalaki nagalit sa babae, lambingin lang ng babae yung lalaki, okay na. Pag ang mga babae nagalit sa lalaki, putang ina, 2-3 araw yan. Tangina talaga. Tapos, ito pa malupit, minsan nagalit yung babae yung wala sa lugar. Nagselos. Tapos ang pinagsilosan, puta pinsan. Ano ba naman putang ina ka nagsiselos ka sa pinsan? Nagsiselos ka sa kapatid? Wala ka na sa hulog nun. Tapos ang gusto mo yung lalaki pa yung mag-sorry. Putang ina naman, di ba? Tang ina yun, burat yung ganun. Ayun, kaya meron akong theory na mas maigo pa yung mga babae kaya sa mga lalaki. Syempre, theory lang yun. Sige, lumiiling. Diyan mo, alam mo, mas maigo talaga yung mga babae kaya sa mga lalaki kapag ka sinabi mong mas maigo yung mga babae kaya sa mga lalaki, hindi nila matanggap. Sige, next question. Tama lang. Melbourne Valente. Yeah. Brother, isa
lang po akong technician. Paano malalaman kung kailangan mo na mag-transfer yung shop ko sa sentro o city? Yung shop ko kasi nasa baryo pa lang po. Dami na nagpapaayos sa akin sa city kaso nalalayuan sila sa... Nalalayuan sila sa shop ko. Kailangan ko na bang mag-transfer sa city? Sana mapansin, brother. Ganda, ganda. Yan ay isa sa mga ina-expect kong mga tanong tungkol sa negosyo. Kailan mo malalaman kung dapat ka na bang lumipat sa city mula sa baryo? Ito ngayon ang sagot ko dyan. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Ito malaking pakinabang to, lalo na sa mga negosyante na nakikinig. Pakinggan nyo ako. Kasi yung iba gustong itawid sa kabilang parte ng dagat yung negosyo. Motorcycle shop. Ito malalaman. Pag mula sa baryo, kailangan mo na bang itawid sa city yung negosyo mo. Ito. Pag yung mga taga-syudad, pumupunta pa ng baryo. Tapos, pag sapat na, paano mo malalaman sapat na? Tignan mo yung presyo ng mga rentahing lugar dun sa city. Tignan mo yung presyo ng mga rentahing lugar. Pag nakita mo ngayon, alam mo yun, malalaman mo na yun eh. Diba? Tapos kikwentahin mo ngayon, yung kinikita mo mula dun sa mga taong nanggagaling ng syudad na tumatawid ng bayan. Tapos, yung presyo na yun, sumasapat ba para ibayad mo ngayon sa pwesto? Kasi sigurado ako sa'yo, pag lumipat ka ng syudad, magta-times 2 times 3 pa yan. Pag inilayo mo mula syudad, papunta ng bayan, pag mula syudad o bayan, papunta ng probinsyahin, alam mong bababa. Bakit? Kasi yung mga nandito sa lugar na to, yung iba dyan, alam mo yung hirap pagdating sa pera eh. Diba? So alam mo yung may mga pagkakataon, hindi, huwag na lang natin paayos. Hindi, ganito, ganyan. Hindi, may kakilala ako, ganito, bla bla. So mahihirapan ka ngayon. Pag mula doon sa syudad, ililipat mo ng probinsya. Pero pag mula probinsya, maliliit na baryo, papunta ngayon ng bayan, dapat malaman mo ngayon kung meron ng mula doon mismo sa kung saan ka pupunta, pumupunta pa sa'yo dito sa liblib na lugar para lang magpaayos, that's the time para lumipat ka na ron. Pero kwentahin mo muna. Dapat sapat na yung dami ng mga nagpapaayos para ilipat mo na. Dapat sapat na yung dami ng mga nagpapaayos. Sana yung upuan ni Gail, ayusin niya kasi kanina pa niya nababangga yung live. Pwede mo namang i-atras doon. Pinatras kasi di ko mabasa. Pwede mo kang i-atras doon tapos ilapit mo yung mukha mo na ganyan. Kasi ako nga, nilalapit ko yung mukha ko eh. Pero syempre, binibigyan na ng instruction, ayaw pa rin sumugot, ayaw pa rin sumunod. Kaya na nangyari, yung tuhod niya, may nababangga ngayon yun dahil paulit-ulit tuloy tayo. Diba? Paulit-ulit tayo. See? Hindi naman gano'ng diferensya eh. 2 inches lang yung diferensya. Tingnan mo, hindi mo na nababangga. Nahirapan na. Diba? Ngayon, ito ngayon, pag may empleyado kayo, tuturuan ko kayo pag may empleyado kayo, ayaw sumunod, kinokontra ka pa, bigyan mo ng warning. Tapos 2 warning, tapos 3 warning, tapos ayaw pa rin makinig, tuloy-tuloy pa rin, tanggalin mo na. Bakit? Kasi mawawala ng respeto sa'yo niyan eh. Warning ka ng warning, ayaw talagang sundin. Diba? Ngayon, wala ka na ngayon choice. You are left with no other choice kasi ayaw nang matuto. Pag ito, turuan ko kayo Pilipinas. Pag ang empleyado mo ayaw nang matuto, laglag mo na yan. Bakit? Kasi lagi kang may bagong ituturo sa empleyado mo. Bakit? Kasi lagi mong ina-update yung system mo, yung sistema mo sa loob ng negosyo. Pag ang empleyado mo ayaw nang matuto nung itinuturo mo na bagong standard operating procedure, ilaglag mo na yan. Ilaglag mo na yan. Pero syempre, hindi kasali dun si Gail. Bakit? Lagi naman natutulog si Gail. Minsan nga lang nakakainis lang talaga kapag ipinipilit niya pa rin yung mali niya. Siguro, ego lang talaga ng mga babae. So, di ba, tama ako. Mas maigo talaga yung mga babae kaysa sa mga lalaki. Sige, next question. Ayan. Tanong po ito galing kay... Focus ko lang sa'yo, Sarah. Okay, tumatawa yung isa. Nakatingin siya sa jowa niya, tapos tumatawa siya. Okay, ako bahala sa'yo, Brad. May tagapagtanggol ka. Ginaganon ako ng babae. Okay, go next question. Tanong po ito galing kay Kenji Gallardo. Brother, sa bagong venue na ba kayo bukas? Hindi pa kami bukas. At saka hindi ako aalis dito hanggang konti na lang siguro yung pumupunta dito. Pag hindi na sustainable na i-maintain ko tong position dito, baka lumipat na kami diretso. Pero hindi pa ngayon yun. Baka either December 2 o 3 pa kami. Supposed to be ang plano ko sana 1 o 2 eh. Ang problema ko kasi wala pa palang estante yung lugar. Wala pang cart, yung estante pa. Wala pang kahit na, super lang talaga.
yung harap. Would be really nice kung merong ganun, instante, para may counter. Wala rin. Walang counter eh. So, hindi ko alam kung paano pa gagawin doon. Baka siguro kumuha na lang ako construction worker bukas para paasintadahan yun. Ganun. O kung hindi man maasintadahan, kahoy-kahoy siguro. Ganun. Tapos, magaling naman akong designer eh. Yung nilagay natin dito, ganun na lang din nilagay natin doon. Galing na Shopee. Galing Shopee. Oo, yung mga panas dito. Binili ko yung galing Shopee. Binili ko galing Shopee. Sige ko, next question. Tanong po ito galing kay Bernard Gabinete. Nahirapan kasi ako basahin. Liwanag. Brother, kailangan pa ba na respetuhin ng mga taong mapagmata sa kapwa dahil lang sa kayamanan niya? Ito suggestion ko. Kung hindi mo kayang respetuhin, huwag mo dalang pasusin. Kung hindi mo kayang respetuhin, huwag mo dalang pasusin. Yun. Just to avoid conflict, ano ba? Just to avoid conflict. Para wala ka lang sakit ng ulo. Bakit? Mas payapa buhay pag kaunti lang yung kaaway. Ako lang naman yung siraulong gumagawa ng sarili kong problema. Hayaan mo na sa akin yun. Ako na lang yun. Ano, bugoy, papalag ka. Dahil nasal ko lang. Debate lang naman yung hapon ko. Debate lang. Sige, go next question. Ayan. At tanong naman po ito galing kay... Ayan. Wala yung tanong. Ayan. Jess Armenion. Idol, anong mga libro, tools o resources ang inirekomenda mo para sa personal growth? Ito na lang. Mahirap kasi mag-rekomenda tapos di naman lapat sa'yo eh. Hindi naman kasi one size fits all yan eh. Sobrang daming kailangan para sa personal growth. Diba? Importante financial growth mo kasi kasama sa personal growth mo dapat may pera ka. Hello. Diba? Importante rin sa personal growth mo, EQ. Importante rin ng IQ. Importante interpersonal skills. Importante pati attitude at sobrang dami pang mga bagay na importante. Kung ano eksakto yung hinahanap mo, may libro na nakasulat na para dyan, i-google mo na lang. Top 10 books to improve your personality. Top 10 books to improve your confidence. Top 10 books to improve your ego, ganun. O anger management. At kung ano-ano pa, top 10 books, lagi mo na top 10 books. Yung top 3 doon, kadalasan, pinakakapakipakinabang, based na yun sa maraming tao, hindi lang sa akin personal. Yun, sige, next question. Ito sir, tanong to ng kaibigan ko. Naalala ko lang kasi kanina nag-chat siya sa akin. Inalaw naman niyang banggitin to sa live, pero first name lang. Okay. Oo. Kung okay lang. So, tanong po ito Dahil ni... sa privilege ka ngayon, ha? Oo. Sige. Napapatanong sila. So, tanong po ito ni Christina. Hi, Tina. Kumusta ka? Kumaway siya. Nasa likod siya ng camera. Kumaway siya. Putang ina, Tina. Kumusta ka? Takina, kinawayan niya yung camera habang nasa likod siya ng camera at di siya nakikita. Takina. Sobrang cute nito ni Takina, sobrang cute. Nakakainis na. Baka hindi na. Basta ka. Okay, sige. Go. Ano sabi ni Nina na kinawayan? Tina. Okay, sige. Sabi ni Tina, ang tanong niya kasi yung Tina, 14 years old, going 15, nabuntis na maaga, hindi alam kung sino ang tatay sa inuman nangyari. So, hindi niya alam kung rape ba yun o ginusto niya o hindi. Basta alam niya lasing siya. So, anong masasabi mo sa kanya? Wala siyang magulang. Lola niya lang yung nagpapaaral sa kanya. Kumbaga siya yung isang apo na lang na inalaga ng lola Alam mo, niya. sayang. Kung nagsumbong lang sana kayo sa mga polis, investigasyon na kagad yan. Lahat ng involved, i-investigahan. Kay Daran din niya yung mga It doesn't matter. Lahat ng involved, i-investigahan. At least, at the very minimal, alam niya talaga eksakto kung sino tatay. At the very minimal, alam niya eksakto kung sino talaga. Diba? Okay, sige, tuloy. Ang problema niya ngayon, sir, is dahil nga lola lang niya nagpapalaki sa kanya, wala na siyang magulang. Ayaw niyang masaktan yung lola niya kasi sobrang taas ang pangarap ng lola niya para sa kanya. Dahil nga academic achiever po siya. Hindi naman kasi automatic na dahil nagkaroon ka ng anak, ititigil na mo. Ano yung kanta ni Moira? Tumigil na. Hindi ganun. Hindi dahil nagkaroon ka lang ng anak, titigil na mo. Actually, even better pa nga kapag may anak kami, dahilan ka para magporsige. Huwag ka nga lang talagang mahuhulog dun sa cycle na tatrabaho, uubusin mo yung pera dun sa bata. Tatrabaho, ubusin yung pera sa bata. Trabaho, ubusin yung pera sa bata. Ganyan karamihan na cycle eh. Cycle of doom yan. Tapos papatapon mo sa isang institusyon ng gobyerno, ang tawag doon, eskwelahan. Bahala ngayon yung bata ron, kung ano mangyari sa buhay niya. Hindi ganun. Pero sa akin, tuloy mo lang yung pag-aaral mo.
Eh, gasino lang naman yung kailangan ng bata eh, di ba? O eh, ikaw ngayon yung magbabawas, tanggalin mo lahat ng kapritsyo mo para may maibigay ngayon doon sa bata. Di ba? Oo, yung lola mo lang muna yung mag-aasikaso pansamantala. Asakit talaga ulo ng lola mo. Ano, mangyayari? Eh, wala rin naman, one way or the other. Doon din naman ang punta nun, sasakit din talaga ulo sa'yo eh. Sasakit din ang puso sa'yo. Pero siguraduhin mo, natatapusin mo yung pag-aaral mo kasi hindi naman ganun ka-komplikado magtapos ng pag-aaral. Minsan may mga pagkakataon, lalo kapag ganyan academic achiever ka, oras na lang ang binibilang mo dyan, matatapos mo na rin naman yung pag-aaral mo. Huwag ka masyadong malilito na akala mo titigil lamon doon dahil lang nagkaroon ng anak. Tala, eh paano pa kaya yung naputulan ng braso? Dahil lang naputulan ng braso, titigil lamon doon. Dahil lang naputulan ng binte, titigil lamon doon. Diba? Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kaya mo pa rin ituloy yan, mas mabigat nga lang. Diba? The difference between problem and situation, the difference between problem and situation is lahat ng problema may solusyon. Yang sa'yo, wala naman solusyon yan dahil di naman problema yan, sitwasyon yan. Andiyan na yung bata, palabas na, tatanggapin mo na lang na buntis ka at tatanggapin mo na lang na magkakaanak ka na. Ano ngayon ang magagawa mo? Pag sitwasyon, problema, may solusyon to. Yang sa'yo, walang solusyon. Sitwasyon niya, tatanggapin mo na lang. Ano ngayon ang magagawa mo? Tatanggapin mo, tapos pagagaanin mo yung sitwasyon. Pagagaanin mo. In 10 years, 20 years, hindi naman na masyadong magiging sobrang laki ng impact sa'yo yung kwento mo na yan na kung ano man na nangyari doon sa hindi mo kilala kung sino yung tatay. Hindi na magiging sobrang laki ng impact sa'yo yan in 20 years. Malamang busy ka na sa buhay mo. No? Pero you just have to make sure na meron ka talagang 20 years from now na maayos-ayos ang buhay mo. Versus yung 20 years from now, oo nga, nirape ka nga, o kung ano man nangyari, nabuntis ka along the way, hindi na magkaintindihan. O eh, ano nangyari? Hindi, nagjowa ka na lang ng isa pa para may tumayong tatay dun sa putang ina, dun sa bata, hindi yung putang ina, yung yung kumana sa'yo. O ngayon, para may tumayong tatay ngayon dun sa bata, o tapos ano ngayon nangyari? Inanakan ka ng mas marami pa. Tapos ngayon, lalo ka ngayon nagkaroon ng problema. Ang pinaka-the best na magagawa mo sa sitwasyon mo ngayon, tapusin mo yung pag-aaral mo, yun ang pinaka-the best talaga na magagawa mo. Hindi magiging resolution dyan na kumuha ka ng isa pang jowa na ipapalo mo sa ulo mo para lang may tumayong tatay dun sa bata. Just don't fall into that trap. Just don't fall into that trap. Wag. Kasi ang pinaka-mabigat niyan, mahulog ka rin sa ganong trap, tapos tangina, imbis na patapos ka na sana, meron ka lang isang pirasong anak, tumami yung anak mo, lalo kang nagka-problema. Yun ang sagot ko ron. Next question. Now you know. Now you know. O kung nanonood ka ngayon, now Ayan, you know. kinawayan ka niya kahit nasa likod siya ng camera. At least aware ka. Sige, go. Ayan, Tommy Kakatyan. Hmm. Sana tama pagkakabasa ko sa pelyado mo. Brother, tanong ko lang, masama ba kumain ng baboy at kumakain ka rin ba ng karne ng baboy? Nakasulat sa Levitico Kapitulo 11, oo, masama. Sa Quran din, oo, masama. Sa bagong tipan naman, may nakasulat na merong umot, ganon, bla bla. Bala ka na sa interpretation mo. Paano? Yung umot daw, nandun lahat ng mga bagay na karumal-dumal, tapos nilinis. Tapos magpatay ka at ikaw ay kumain. Yun, nakasulat. Magpatay ka at ikaw ay kumain. O ngayon, bahala na kayo ngayon sa interpretation yun tungkol doon sa bagay na yun. Pero nakasulat kasi sa Biblia yan. Hindi ko naman pwede itago yun kasi alam ko yun eh. Diba? Hindi ko pwedeng itago sa inyo yun kasi alam ko yun. Kaya doon sa mga nagtatanong kung kumakain ba ako ng baboy, oo, kumakain ako ng baboy. Pero tungkol dito sa sinuserve namin, walang touch ng baboy ito kahit yung braso. Walang touch ng baboy ito. Kahit yung mga pinaglutuan, ako rin mismo ang naniniguro nun. Ako ang naniniguro na walang touch ng baboy lahat ng pinaglulutuan namin. Lahat. Uulitin ko, lahat ng pinaglulutuan namin, walang touch ng baboy yun. Yan ang sagot ko. Actually, generally, hindi kami nagbababoy. Generally, hindi na kami nagbababoy. Isip ko tuloy kung ilang tao rin magbaboy. Hindi ko na maalala. Madalas na pagkain namin kung hindi manok, isda, o baka, kasi baka binibenta namin. Alam ka naman, puta ka na, bumili pa kami ng karneng baboy na mas mahal pa kaysa sa baka. Yeah. Kasi pagka bumili ka kasi ng bultuang baka, mura kasi yun eh. Versus yung bibili ka ng isang pirasong kilo ng ng karne ng baboy, mas mahal na yun. Kasi bultuhan ang kuha mo ng baka, mas mura ngayon. Tapos yung isang pirasong kilo ng baboy, mas mahal na yun kaysa doon sa pulito. Ayun. Yun ang sagot ko. Wala rin sense. Pag nasusuya kami sa baka, nagmamanok kami, minsan sige, nag-iis na.
masarap. Sige, go next. Ayan. Tanong po ito ni Emmanuel Agura Baito. Thoughts mo, idol, na mamamatay daw tayo after magawa natin yung role natin sa mundo? Hindi ako naniniwala. Mamamatay after magawa mo yung role sa mundo. Ano naman? Mga unang Kristiyano, namatay din naman sila eh. Pero maraming beses nang paulit-ulit nilang nagagawa nila yung role nila. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako dun sa kapag palagay ng, pag isa ka sa mga banal ng Diyos, ito nabasa ko sa Biblia to eh. Mahalaga sa paningin ng Panginoon yung kamatayan ng kanyang mga banal. Diba? Nasa isang talata ng awit yun. Ngayon, meron ding binabanggit sa Biblia na ang matuwid ay namamatay. At walang sino mang gumugulita. Hindi, alam mo ba ano yung eksaktong verbiage na ginamit dun eh. Parang something to the effect na hindi iniisip ng mga tao na ang matuwid ay naaalis sa kasama ang darating. Ang matuwid ay naaalis sa kasama ang darating. Pag ang tingin sa'yo ng Diyos, matuwid na tao ka, tapos tingin niya may mangyayari sa'yong masama, na kasamaan, na possible na ikasama mo ka, kukunin ka niya. Pag matuwid na tao ka, sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao. Pero pag ordinaryong tao ka na, wala, live and let tayo lang ang Diyos. Babaya lang ng Diyos na nangyari natin mga banal. Alam mo, ang mahalaga lang sa paningin ng Diyos ng mga kamatayan, yung kamatayan ng mga banal niya. Pero yung ibang mga kamatayan ng ordinaryong mga tao, wala, ano lang, live and let tayo lang, hinahayaan niya lang mangyari yung natural course. Eh, paano naman, sir, kapag yung mga taong isinave daw niya, na pag humiling ka sa, matalod yan, humingi ka sa Diyos na iligtas mo naman ako, siniligtas ka niya. Ang ibig sabihin nun, isa ka sa mga nakikita niyang possible na maging matuwid, o baka matuwid ka sa paningin niya, tapos ikaw mismo kasi yung humingi. Huwag mo kakalimutan, Pilipinas, ito, tungkol sa batas ng Diyos, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko tungkol sa batas ng Diyos. Pag masamang tao ka, nag-aalay ka na. Ikaw na yung nagbibigay para sa Diyos, ayaw tanggapin ng Diyos. Naiinis pa siya. Pasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon yung paghahain ng masama. Pero kaluguran niya yung dalangin ng mga matuwid. Pag matuwid ka sa paningin ng Diyos, ikaw na yung humihingi. Natutuwa pa siya. Ikaw yung humihingi, humihingi ka. Hindi ka nag-aalay, Ikaw yung humihingi. Natutuwa pa siya. Pero pag masamang tao ka, nag-aalay ka na. Naiinis pa siya. Kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon yung pag-aalay ng taong masama. Hello. Layo mo, Valenzuela. Salamat, bumisita ka. Thank you. Teka lang, obligasyon lang lang to. Bye. Okay. Makikita ko yung bossing sa Oo. Shoutout nga pala sa asawa ko. Ito. Shoutout. Shoutout nga pala sa asawa ko. Sa Valenzuela. Yan. Shoutout daw. Asawa niya sa Valenzuela. Bago. Bago. Salamat. Saan ka pag-aling? Tagig. Ayos. So, merong Valenzuela, merong Tagig. Ay, patao rin sa paligid eh. Okay, sige. Yun ang ano ba yung tanong? Yun. Ay, hindi, kung pag humingi ka ba sa Diyos, kung hiningi mo na may iligtas ka, di ba sabi mo kanina? Oo. Meron kasing ganong eto, muntik ako na makalimutan. Gusto ko rin idagdag ito. Meron ganong senaryo sa Biblia na yung si Nabucodonosor, hari ng Salem, umiling sa Diyos. Tapos, si Isaias, kasi yung pinapunta sa kanya yun, si Isaias. Kasi may bukol siya sa mukha. Kaya, sabi, ihanda mo na yung kaharian mo, mamamatay ka na, sabi ng Diyos. Tapos, si Nabucodonosor naman, hindi naman siya humingi na, Diyos, digdagan mo yung buhay ko. Hindi ganun eh. Basta sabi niya lang, Diyos, sana maalala mo yung mga ginawa ko. Diyos yun, dinagdagan siya 15 years. Ay, plus 15 ka sa akin. Binabalik sa kanya si Isaias eh. Dinadagdagan ka pa, 15 years siya. Dinagdagan siyang buhay. Pag Diyos ang nagsabi sa'yo nun, matik na yun. Isipin mo yung konsepto, pinadagdagan ng Diyos yung buhay mo. So, alam mo yung mapasalang ka ngayon ng bakbakan, kasi ari ka eh.
Every now and then, may mga bakbakan yan. Although, hindi yung mismong hari yung lumalaban. Diba? Pero halimbawa lang, worst case scenario, diba, nakakupog yung kaharian ninyo, o kung ano man. Tapos, kinailangan nyo, ikaw ngayon yung makapagbakbakan. Hindi. Sabi ng Diyos, 15 years pa ako. Hindi ba ako mamamatay? Pero may taas ang level ng confidence mo. Kasi mismong Diyos ang may sabi kung hanggang kailan. Ang taas nga ng level ng confidence mo yun na lahat ng gawin mo, hindi ka talaga mapapatay ng kahit na sino. Huwag ka lang magpapakamatay. Siyempre, ibang usapan yun. Pero, lahat ng gawin mo, ayos lang. Lahat ng katapangan na gawin mo, ayos lang. Basta mabuti gagawin mo. Kasi binigyan ka ng Diyos eh. Ikaw mismo Diyos yung nagsabi na, sige, additional ka. 1-up. Kaya isipin mo yun, para ka Super Mario Brothers, may 1-up ka. Confident ka ngayon na sumalang. 1-up. Di mo alam yun, no? Super Mario Brothers. Bata ka pa kasi. Hindi alam ni Gil yung Super Mario Brothers. Kilala ko sa Super Mario pero hindi ko alam yung 1-up. Hindi mo alam yung 1-up? Hindi mo kasi ako nakapaglaro nun. Alam mo yung mushroom? Paborito mo yung mushroom, di ba? Yun yung 1-up. Anong gagawin? Kakainin niya yung mushroom? Hindi, didikitan niya lang. Yun eh. Basta dumikit, papasok na sa kanya yung 1-up. Hindi makikita kinakain niya yung mushroom. Kasi ano pa lang naman yung 2D lang yung laro na yung Super Mario Brothers. Okay, next question. Tanong po ito ni Chris Alin. Hello po, Boss Chichester. Sa edad mo na 34, kung may chance ka na mapag-aral, gusto mo pa ba makapagtapos ng years at degree? Mag-aaral ako ulit. Relax lang kayo. Ang busy ko lang kasi sa project ko, hindi ako makakilos. Pero mag-aaral ako ulit. Relax lang kayo. Babalik ako sa universidad. Sana nga lang may tumanggap pa sa akin kasi bagsak-bag sa akin kasi yung grades ko ng college. Hezekias daw po yung tinutukoy kanina. Hezekias ba yan? May nag-comment Hezekias. dito. Si Hezekias ata yun, idol. Si Haring Hezekias. Si Hezekias kaya. Alam ko sinabi ko doon sa pero I could be wrong. Pero naki-Isaias yun. Sigurado ako, surefire ako naki-Isaias na. Hezekias na yata yun. Yeah. Tapagan mo na kayo dyan. Dito. Okay. Si Hezekias nga yata. Hindi ko na maalala ko sino eh. Ang nasa isip ko sino Nabucodonosor. Or I could be wrong. Pero si Isaias yung propeta na pinapunta ron sigurado. Sige, next question. In fairness, maganda tanong ni Jomel Valoria ngayon, hindi siya nakikipag-away ngayon. Nakikipag-away ngayon. Sige. Anong kaibahan sa masama ng anong kaibahan ng masama sa makasalanan, brother? Yung makasalanan, manggagawa ng kasalanan. Yung masama, manggagawa ng kasama. Halika, dali. Ang gandang t-shirt niya. Mukhang fan kayo ng Nirvana. Sobrang inaabang ang ano niya. Salamat. Ayan. Ang tagal na ikaw. Isa pa si... 1, 2. Okay. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Ikaw pa niya yun. Thank you. Sige po. Ingat po kayo Tanong po ito, tanong po ito galing kay... pwede po. Sige po. Ayan. Sabi ni Jomel Valoria, salamat Gilbati na kami ni Chi. Haha. Hindi ko naman talaga kaaway sa tunay na buhay yan si Jomel. Mag-aasaran lang yan, asaran. Asaran lang. Yung patapos, sir. Magkaiba kami dun sa magkaiba kami dun sa konsepto ng magkaiba kami sa konsepto ng paniniwala ng tungkol sa religion. Pero actually, marami rin kami mga bagay na parehas ng paniniwala. Magkaiba lang talaga na siguro ng denomination. Magkaiba lang. Katoliko siya, tapos would be nice kung lalawakan mo pa yung pangunawa mo tungkol sa maraming bagay ng buhay, brother. Kasi malaking pakinabang talaga kapag nag-entertain ka ng ibang mga idea, kahit ka kontra pa yun ng personal mong paniniwala. Malaking pakinabang, sobra. Malaki. Isipin mo yung konsepto, na minsan kasi may mga bagay na timbangan. Diba? Para malaman mo na yung alam mo talaga, yun yung ultimate talaga, pansamantala. Pansamantala, yun yung pinaka-ultimate na pinaka-magandang paniniwala. Kailangan mong timbangin yan against dun sa mga kakontra mong paniwala. Kailangan mo talaga eh. Hindi pwedeng wala kang check and balance na lahat na lang na paniniwala mo nakadepende sa isang religion. Mahirap yung ganun eh. You have to consider other religions as well and you have to consider other doctrines as well.
kailangan mong isama yung konsepto na lagay mo lang yung ganun. Baka kasi merong mas maganda pang paniniwala kaysa rin sa mga personal mong paniniwala. Lagi akong may pataan sa ganun. Na baka kasi mali ako, di ba? Lagi ako may pataan sa ganun. Kaya nga tignan mo, kung hindi nyo napapansin, nakakasagot ako ng sobrang daming tanong. Bakit ako nakakasagot ng sobrang daming tanong? Kasi yung mga bagay na pinaniniwalaan ko, ibinabangga ko yan sa mga paniniwala na kakontra ng paniwala ko. Ibinabangga ko yan sa mga paniniwala na kakontra ng paniniwala ko. Bakit nagkakaganon? Para malaman ko ngayon kung alin ang mas better na paniwalaan, alin ang mas maraming ebidensya, alin ang mas matibay, alin ang mas konkreto. Ganun ako kapag nag-entertain ako sa isip ko ng mga ideya eh, diba? Meron ako mga bagay na pinaniniwalaan personal. Pero every now and then, nababago pa rin naman yung mga bagay na pinaniniwalaan ko base sa mga bagong mga bagay na bago ko lang natututunan na mas matibay pala yun kaysa sa mga dati kong paniniwala. Iniiwan ko ngayon yung mga dating paniniwala. Kasi, hindi naman yan, okay, sige, you can stay a Catholic for as long as you want, diba? Pero ang konsepto ko, hindi yan dun sa konsepto na, iiwan ko na yung religion ko. Hindi yan ganun eh. Doon yan dun sa konsepto na itong isang piraso ng ideya na to na nasa loob nitong buong bulto na to, baka meron pang mas better dito. Ito lang yung tatanggalin ko para palitan ng isa pang mas better. Hindi yung kabuuan. Parang konsepto ng kasama sa buhay. Di ba? Yung konsepto ng kasama sa buhay na hindi dahil meron siyang isang pirasong ugali na talagang hindi mo talaga gusto, itatapon mo na yung pinagsamahan nyo ng sobrang habang panahon dahil lang sa isang maliit na isang pirasong mali na hindi talaga maiayos. Ganon yung konsepto. Ganon yung konsepto sa isip ko. So, yun ang sagot ko. Next one. Nag-comment siya, tama, brother, inaral ko na iba't ibang religion. Good. Ayos. Yeah, next one. Ito, sir. More than just understanding other religion, ito what I suggest. More than just understanding other religion, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pag-aaral ng mga relihiyon, hindi lang dun sa konsepto ng pag-aaral ng mga relihiyon. Dun din ako dun sa konsepto ng pag-aaral ng isa-isang pirasong mga bagay na pinaniniwalaan dun sa loob ng relihiyon na yun. So, isang relihiyon ito, diba? Isang relihiyon. Bawat religion, may kanya-kanyang maraming iba-ibang mga paniniwala sa loob din. Isa-isahin mo lahat yun. Tapos makakakita ka ng mga bagay na, etong isa na to, hindi umuubra to eh. Ang mas gumaganat dito, etong ganito. Yun. Ganun yung konsepto. Hindi yung buong religion lang. Pati yung isa-isang pirasong mga paniniwala sa loob ng religion eh. Sige, go next question. Tanong po ito ni Jello Galang, ano naman ang ibig sabihin ng unawa sa Kawikaan 4:7? Yung unawa, nasa loob yun ng karunungan. Yung unawa, deciphering factor yan to understand so many things. Na nasa loob yun nung karunungan. Na pag nasa iyo yung karunungan na yun, yung mga bagong information na papasok sa'yo, you can easily digest not just the information alone, but the wisdom behind it. Tingnan nyo, kung di nyo napapansin, Pilipinas, bigyan ko kayo ng ginto. Ito ginto. Kung hindi nyo napapansin, ano ang paraan ng pagsagot ng isang Dachai Chester? Ito, medyo mabigat-bigat ito. Yung paraan ko ng pagsagot, hindi lang yan doon sa konseptong kung ano lang maisip ko. Hindi yan ganun. My thought process works as if I am personally in that situation that you are in. Ganun ang thought process ko. Ang thought process ko, ako si Chester. Babae ako. Hindi ko alam kung sino tatay ng dinadala ko ngayon kasi possibly ni-rape ako. Ano ngayon yung pinakamagandang kurso mula rito sa sitwasyon ko ngayon para makausad ang buhay ko nang hindi ko nasisira yung impression sa akin ng lola ko kasi siya yung nagpapaaral sa akin at siya na lang ang meron ako sa buhay. Ganon tumatakbo thought process. Hindi yan, ano may advice mo? Nag-advise ka, galing sa'yo. Hindi ganon. Ang konsepto, ako mismo ikaw. Dahil ako ikaw, tinitignan ko ngayon lahat ng options na meron sa harap ko. Okay na, again, ayaman na. Nakaka-distract.
tinitingnan ko ngayon lahat ng options na meron ako sa harap ko na ako yung may problema nung problema mo dahil ako ikaw. Tapos, alin dun sa lahat ng options na yon, yung in my right senses, ang gagana. Kasi kailangan mo ng ibang mata eh. In case hindi mo napansin, kailangan mo ng ibang mata. And sometimes you have to look at your life from a different person's perspective. Kailangan mo ng ibang mata. Ganon din ako tumitingin sa sarili ko, baka mali kasi ako. Lagi ko tinitingnan yung baka mali ako, baka may diferensya utak ko, baka sira na ulo ko. Minsan may ganon ako eh. When you have too much inside your head, sa sitwasyon mo, kapag ikaw yung may problema at nagtatanong ka sa akin. Pero ang ibig sabihin din nun, pag ako naman yung nagkakaproblema, inilalagay ko naman yung sarili ko sa sitwasyon mo na ikaw yung nanonood sa akin para luminaw yung paligid. Kasi minsan, kailangan mo talagang tignan yung sarili mo sa sa mata ng ibang tao. Ang dahilan kasi nakikita ng ibang tao kung anong mali sa'yo. Pero minsan, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nakikita yung sarili mong mali. Bakit? Because of too many things. Possibly because of your guards, possibly because of your walls, possibly because of your ego, and so many things in between. Pero pag tinignan mo ang sarili mo galing sa perspektibo ng ibang tao, malalaman mo ngayon kung saan ka mali. Tapos wala ka ngayong choice, tanggapin mo yun kung saan ka mali. Kasi para malaman mo o para maituwid mo ang isang pagkakamali, you have to accept that you are wrong. Ganun ako sa sarili ko. Para matanggap ko na mali ako, tinitignan ko yung perspektibo gamit yung mata ng ibang tao. Na, kung itong tao na to ang nakatingin sa akin, ano ba tingin niya sa akin? Ganun ako lagi tumatakbo. Ganun ang reckoning ng... Ano nga ulit yung tanong pakiulit? Yun po yung Jello Galang, ano ibig sabihin ng unawa sa Kawikaan 4:7? Ganun tumatakbo isip ko. Yung unawa, it's the same as yung alam at saka unawa. Magkaiba yan eh. Yung alam at saka unawa. Meron kang alam, pero hindi automatic na naiintindihan mo o nauunawaan mo yung bagay na alam mo. Ba? It's the same as knowing how to drive versus actually experiencing driving. It's the difference between knowing how to drive and being an experienced driver. Ganon yung konsepto sa isip ko. So, yun ang sagot ko. Meron ka pa bang next question? Yung medyo personal. Wala. Alam mo, ito, final words. Pilipinas, you will learn so much in life. Gusto mong matuto ng sobrang daming karunungang kaparehas ng sa akin, Pilipinas? Bigay ko sa'yo secret. Ito, diamante ito. Type yes kung nakikinig ka. Sa akin muna natin, John. Magbubukas ito na sobrang daming pinto sa isip mo. Sobrang daming pinto ng karunungan na mabubuksan ito sa isip mo pag naintindihan mo itong konsepto. Yan, marami na pong nag-ios. Type yes. Ito, diamante ito. Hindi lang ito basta pinto. Kasi hindi birong dami ng karunungan ang nasa loob nito. Marami na pong nag-ios. Learn how to look inside of people's souls. Pag natutunan mo kung paano tumingin sa loob ng kaluluwa ng tao, it encompasses so many boundaries. Sa dami ng bakod na nakalagay sa loob ng mga tao, pag napasok mo lahat ng mga boundaries na yun at nakadiretso ka sa pinakakalooban, you will understand so many things about so many people
it will enable you to open so many doors inside your mind. Huwag mong tignan yung panglabas na anyo. Huwag mong tignan yung dami ng pera. Huwag mong tignan yung kababaan ng tao, yung gulag-gulanit na damit, yung maruming bahay o mansyon na tinitithan. Hindi yun ang titignan mo, Pilipinas. Nagkakamali ka ng pagtingin, pag humahatol ka, base dun sa mga yun. Ang tignan mo, yung nasa loob ng katawan. Yung nasa loob ng puso. At ang daming indicators para makita yung nasa loob ng puso ng tao. Pero you have to understand how people's minds work. Kailangan mong maintindihan kung paano tumatakbo ang isip ng mga tao. And if you will only look at inside, maiintindihan mo kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Hindi na importante kung mabuti o masama yan. Kung ang sana, tinitignan mo lang sana yung nasa loob. Kaso halos lahat ng tao tinitignan kung ano itsura ng tao. Ano itsura ng tao? Ano itsura ng tao? Maganda. Mayaman ba yan? Mayaman. Bakit? O Rolex. Mayaman ba yan? Hindi, mahirap lang. Bakit? Others. Hindi yun ang importante. Superficial. Pang ano lang yan eh. Yan yung mukha. Pero if you will only look at deeper, if you will only look at things in a deeper perspective, pasok ka sa loob ng mata, sa loob ng isip, sa loob ng kaluluwa. Minsan, may mga tao na may mga matitinding potential, hindi lang nila mailabas because of surrounding circumstances. May mga tao, may mga matitinding pinagdaanan, kaya pala ganun yung ugali nila. Kasi masyado nang mataas yung boundary nila sa kapwa-tao nila. Kasi hindi mabuti ang mga tao sa mga kapwa-tao na masama ang ugali. Tapos akala mo masama ang ugali. Pero hindi mo alam kung ano pinagdaanan ng tao kaya ganun yung ugali. Hindi mo alam may masakit. May masakit pala sa loob ng puso. May masakit sa loob ng isip. May masakit sa loob ng kaluluwa. Pero hindi mo alam yun. At hindi mo na malalaman yun pag hindi ka marunong tumingin sa loob. Pag natutunan mo kung paano tumingin sa loob, Pilipinas, magbubukas ka ng hindi birong dami ng karunungan sa loob mo. Sa'yo din magagaling. Wala to. Alam mo, Pilipinas, hindi ganito ang itsura ng mundo. Sa mga nagtiyaga na magstay ng ganito kahaba, exclusive lang ito sa inyo. In an atomic level, hindi ganito ang itsura ng mundo. Sa mga pinakamaliliit, maiintindihan mo. Hindi ganito ang itsura ng laman. Hindi ganito ang itsura ng bakal. Hindi ganito ang itsura ng cellphone. Hindi ganito ang itsura ng lamesa, ng sahig, ng hangin, ng ulap, ng ulan, at ng maraming ibang. Hindi ganito ang itsura niya. Check mo, Google mo kung ano itsura ng atom. Google mo ano itsura ng subatomic particle, protons, neutrons, electrons. Maiintindihan mo, tangina hindi ganito itsura ng atom. May mga bagay na mas maliliit. Pero more than yung mga bagay na maliliit, may mga bagay na nasa loob. Kaya na sabi sa Biblia, ang mga bagay na nakikita
may hang ka. Ito mga bagay na hindi nakikita. Yun. Magandang umaga sa inyo. Mahal na mahal.